Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Security Council bid ng Pilipinas hiningi ni PBBM ang suporta ng United Nations. Mga mataas na kalibreng baril voluntaryong isinuko sa Siasi, Sulu. 1.2 billion pesos halaga ng marijuana nasabat ng BOC sa Manila Port. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Humingi ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasapi ng United Nations General Assembly para sa kandidatura ng Pilipinas sa non-permanent seat ng UN Security Council para sa 2027-2028. Inilahad niya ang panawagan sa isang special plenary session sa New York at iginiit na handa ang bansa na mag-ambag sa pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad. The Philippines has regularly proven itself to be an independent, trusted partner, an innovative pathfinder, and a committed peacemaker. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. Binigyan din ng Pangulo ang matagal ng pakikilahok ng Pilipinas sa mga inisyatiba ng peace building, human rights, women empowerment at climate resilience. Nakipagpulong din siya kay UN Secretary General Antonio Gutierrez upang talakayin ang kandidatura ng bansa at ang patuloy na pakikipagtulungan sa UN. Nakatakda ang halalan sa Hunyo 3 habang target ng Pilipinas na makabalik sa Security Council matapos ang huling termino noong 2004-2005. Ilang matataas na kalibre ng baril ang voluntaryong isinuko sa Siasi, Sulu noong Marso 10 bilang bahagi ng kampanya para sa rido-free, gun-free at peace-centered na komunidad. Ayon kay Lieutenant Colonel Roy Dalumpines, Commanding Officer ng 104th Infantry Battalion, kabilang sa tinanggap ng militar na mga armas ay isang M1 Garand Rifle, isang M1 Carbine Rifle, isang M79 Grenade Launcher. Naging posible ang pagsuko sa tulong ng PNP at Siasi Municipal Police Station, gayon din ng mga lokal na opisyal ng Barangay Duhol Tara at Barangay Luktara. Ayon sa militar, patunay ang insidenteng ito sa lumalakas na kooperasyon ng komunidad at puwersang pangsiguridad para sa kapayapaan sa Sulu. Nasabat ng Bureau of Custom o BOC ang tinatayang 800 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos matapos ang 100% physical inspection ng isang shipment sa Manila International Container Port noong Marso 7. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ng illegal na droga sa loob ng 80 kahon na may vacuum-sealed packs ng hinihinalang marijuana na idiniklarang rubber mats at plastic wares mula Thailand. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Coast Guard bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa drug smuggling. Isang individual na nagpakilalang kinatawan ng broker ang inaresto at isinailalim sa inquest proceeding habang ang mga nasabat na droga ay itinurn over sa PIDEA para sa karagdagang investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.